tayo dito sa ating project. Ayan, naka-primer na yung gilid at naka-ready na rin yan para lagyan ng sealant. Ayan. Okay. Ayan. All goods na po yan. Then, pagdating dito sa flooring, itong flooring is pinasabay lang to ni Boss Rio. Ayan. All goods na rin yan. Wala na yung bulok dyan. At naka-primer na yan ng anti-corrosion. So, bago yung anti-corrosion, yung wash primer. Solid na solid yan. Ayan. Okay na rin siya. So, wala tayong puller kasi at saka talaga mahirap yung mga kantungan nito sa gilid. Ayan. Masilyan na rin ang mag-ano yan. Magpapantay niyan. Yep. So yun guys, may panibago tayong project today. Ito, ano bang uri ng truck na to? Meron siyang back seat, no? 4-door siya. So magpapalit tayo ng flooring, itong buo na tong flooring. Papalitan ng checkered plate. So meron din tong bulok sa unahan. Meron siyang hati dito sa gitna, yung dati daw kinating o ginrider no, yung nagtanggal ng makina kasi ginawa. Nalubog sa tubig. Papakita ko lang sa inyo flooring nito, ayan. Ayan, pinapasama na din. Bubuuin ko na rin to, hanggang dito pala to. Napabuo ko na rin. Napabuo na rin nila ako, sige. Gawin natin ang paraan yan. Yan. So itong truck na to, maganda ang ilalim niya. Maganda yung excuse me, yan yun. Ang kanyang channel, no? Parang C-parley siya. Tapos makapal yung kanyang pagkabakal. Hindi na siya basta yero, bakal na siya. Yan. So kaya naman yan ng trigger plate kasi maganda ang klaseng ano. Maganda yung paglalapatan ng trigger plate, matibay. Siguro dito maglalagay tayo dito ng angle bar. Yan. So re-repairin muna natin to, patitibayin muna natin to. Tatanggal muna tayo nun. Yung isang pinto din pala nito, papakita ko rin sa inyo. Medyo yupito siya. Yan. Yan, ito pinto nila. Ito tinanggal na nila kanina. Meron siyang butas. Re-repairin na rin to, papaus din natin, bubulihin pa. You got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too much. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Just stay a minute. Another minute, hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute, hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute. Magpapalit tayo ng flooring. So, flooring na ipapalit ito, ang request ng may-ari, yung boss dito sa korporasyon na to is papalitan ng checkered plate. So tinanggal ko yung original niya na plate kasi doon na portion na yon is bulok na. Then nabulok na rin tong kapiraso na to. So kaya nagpa-precate ako nung isang araw. So kahapon ko siya natapos. Ayan, papansin nyo yung mga hinang na yan. Ayan, ayan, disregard nyo lang yan. Tapos dahil checkered plate yung ipapalit natin, lalagyan natin siya ng angle bar, no? So angle bar mula dito. So ito nakaupo sa angle bar. Yung angle bar dito naka-welding sa side nitong yero o bakal na rin to siya pero medyo Japan made naman siya na pagkabakal. So malakas din naman yan. Tapos lalagyan ko na lang siya ng brace dito. Yan, lalagyan ko siya ng brace mga 10 cm siguro. Ilalagay ko. Or 20 cm para lang dalawa ang kakapit. So ayun, abangan niyo po yung pagtatapos nito. So naka-wash primer na rin pala yan. So tulad ng sinabi ko noon, pag ako ang naglalatero, gusto ko yung mga pinaghinangan is lalagyan natin ng primer. So okay din, magaling din yung boss dahil gusto niya may wash primer bago yung pinaka anti-corrosion na primer, no? So ayun, mapapansin nyo medyo ano siya, yellow green, may pagka-dark na yellow green. So yung primer anti-corrosion ang pinagkaiba niya is green na green siya. So mawawala tong ganitong kulay na parang may mga itim-itim na yan. So grind lang natin yung mga spot weld yung tinamaan ng mga acetylene na pinagtatanggal natin yung mga spot weld tapos grinder natin. Alright. So yan, grinder natin yan. Yan doon. Paikot yan, ang ilalim. Hanggang dito lang ang pinalitan ko. Okay, so ito yung carro na gamit natin. Magpapadron tayo dito sa side na to. Papunta doon para makuha ko yung pinakahulma. Tulad na ito, meron siyang bukol, no? So kailangan makuha yun siya doon. Pagkakat ko ng steel mapping. Yan. Yun. Gandun sa dulo. So hindi kasi siya pare-parehas na may bukol ay yung diretso sa kabila. So patay dito, ito yung checkered plate na gagamitin natin. 2mm. Yan, 2mm siya na checkered plate. So makapal talaga. So ayun guys, abangan niyo po yung pagtatapos nito at
Don't forget to like and subscribe. Kamusta mga boss? So dito tayo ngayon ulit. Resume tayo dito sa flooring na nire-repair natin. So kung mapapansin nyo, makikita nyo yung karton na yan. Pinapadrunan ko yung bawat tantuhan. Tulad niya may mga bukol, may mga uka. Yan. Yan. Pinapadrunan ko siya para mailipat ko dun sa steel plate. Steel plate or checker plate. Yan yung papalit natin dito. So kita nyo naman, naka-fiber na po yan. Naka-ready na yan. Ilalakad na lang natin dito mamaya. So magkakating muna tayo ngayon. Magkakating muna tayo gamit ng grinder. So pumakan ko muna to. Tapos na tayo sa layout ng mga kurba-kurba na yan. So yun yung front seat. Ayan. So ito yung back seat. So 4-door to siya na elf. Ayan, okay. So let's go. Cutting muna tayo. Mag-layout muna tayo ulit ng kabuuan na nito. Ayan. Ito lang medyo mahirap. Ayan. Ito lang mahirap gawin guys. Kasi medyo masailan eh. So kahit paano, kahit hindi masyado ma-perfect, basta makuha lang yung kurbada niya. Ayos na. Right? So ayun mga boss, nailapat na natin yung checker plate. Ayan. Ang kapal po na yung checker plate na nilagay natin is 2mm yun according sa may-ari. Ayun. So yan. Natapos din yung uka-uka na yan. Hirap magpadron. Inabot din ako ng isang oras magpadron. Okay. Yan. Hindi ka nang mag 0-0. Sa gilid 0-0 kasi halos pantay lang itong gilid. Iba kasi ang sukat dito. Ang sukat nito mula dito sa kanto hanggang doon is 175.5 cm. So dito naman doon sa dulo, papunta dito is 177 cm. Tapos mula dito sa kantong to, ito yung mataas, ito yung kumuha. Punta doon sa kanto na yon is 39 inches. Same din yun sa kabila. Yung sa gitna, papunta doon is 3 feet. So ayun, i-welding naman natin ito sa ilalim. Ayan, lapat naman siya. Okay. Tapos dito, welding din dito, spot welding. So ayun, let's go. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Good morning mga boss! Magandang umaga po sa inyo lahat. So dito tayo, nagre-record pa rin tayo ng ulo nitong truck na F2007 model, made in Japan, no? So yung dito sa yan, nagawa na natin yung umulan kasi kagabi, kaya siyempre black iron ko siyang checkered plate, kaya medyo nagkukulay golden brown. So naispatan na natin to siya sa gilid, pati sa ilalim may spot repair na, may spot na yan, may welding na natin yan. So all goods na yan siya. Ang kailangan na lang is ako na lang magpa-primer nito kahit na hindi kasama to sa kontrata. Pa-primer natin yung gilid, then lalagyan natin ng sealant para hindi siya tatambayan ng tubig. Yan, paikot yan. Para yung plain talaga dito. So dito naman tayo, dahil pinasabay ito ni Boss Rio, itong kapakan, flooring, itong harap. So I don't know kung dun sa driver side is ganito din ang itsura, pero napansin ko kanina parang dati na siyang repair. Tapos binalik lang tong carpet na to. Kaya lang, mukhang nadalagyan ata ng tubig or parang naulanan siguro to na nakabukas ang bintana. Nakita ko nang kita nyo naman may bakat yung pinakabintana niya. Oh. Meron siyang bakat So nakababa siguro yan. Kaya pag umulan, umanggi, ayan, tutulo dito yung tubig. Sisip-sip dito sa carpet. Maganda ang sasakyan na mayroong carpet na ganito, yung original yan. Meron siyang foam, no? Para pag inapakan natin, sumakay tayo, suabe. Hindi ma-vibrate kapag umaandar ang sasakyan. Papatruck man yan or kotse, maganda pag meron ganito. Pero yung iba wala na kasi repair na, tsaka sa luma na din, tinatapon na yung ganito. Kaya lang ang disadvantage nito mga boss, pag yun nga, pag nabasa or nalubog sa baha, tumulo, may natapon na tubig or juice, ayan, sisip-sip yan dito. Yan ang magkukos ng corrosion dito sa ating flooring. Tayo, kapag tayo sasakyan nyo is nalubog sa baha, guys, linisin nyo kaagad, patuyuin nyo kaagad, tanggalin nyo po yung carpet, patuyuin nyo ng gusto, pati yung carpet, ibilad nyo sa araw. Kailangan tuyong-tuyo bago nyo siya ilapat ulit o bago nyo siya ibalik. Kasi kapag hindi nyo yan siya na-take for granted nyo siya, ang mangyayari nyan, may tubig na dito na sip-sip, pupunta siya dito sa ano to siya, original to siya na
vibration controller to or stabilizer ng yero para hindi ewan ko ba kung anong tawag sa iba, basta ang pagkaintindi ko dito is para to sa vibration, yung undercoat, para siyang pang undercoat, ano, pero original siya na undercoat, original to, ano, matatanggal yan kapag yan ay nadalagyan ng tubig sa ilalim dito, sumiksika yan dito, yun na yung flooring mo sa sasakyan. So pag nag-post na yon, ayun, magastos, no, magastos magpa-repair, lalo na pag yung nagre-repair sa inyo tika-tika lang, yung kumbaga wala na silang pakialam, wala nang anti-corrosion na pinapahid. So babalik at babalik yan. So babalik at babalik din kayo. Sa mga ayan, ayan yung mga barracks ng workers ng LGM. Ayan, shoutout kay Boss Rio. Ayan. So nagtiwala siya sa akin dito. So ayun mga boss, samahan niyo ako mag-record dito. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Erjong Vlog. At pakishare naman po yung video natin para makatulong din sa iba. Okay? Bye! Ingat kayo lahat. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Nothing to rush, no. Our life's in slow-mo. Good morning mga boss. So flex ko lang sa inyo yung ginagawa natin today. So hopefully today is matatapos itong project natin, no. Kakaiba tong pinto na to kasi yung salamin na pagkukunin mo yung salamin o tatanggalin mo siya dito sa pinto na to, hindi siya doon sa mismong frame, dito siya sa ilalim kinukuha. Ayan, dito sa ilalim kinukuha. Ito lang yung pinakalock niya. Ayan. Okay naman yon kasi nakakapit naman yan dito sa ano, yung pinaka mechanism niya. So ngayon, itong pinto na to is bangga, no. So matindi yung pagkabangga niya kasi dito sa may poste banda na lubog. Ayan, sa may kantuhan lubog siya. Ayan, yung dito pakita ko sa inyo guys. Ayan, yung sabi sa akin kung kaya ko itong pausliin, kaya naman. Ayan, medyo mahirap siya. Ayan, malaki talaga siya, malaki yung tama niya. Ayan, wala itong salamin, natanggal ko na siya mga boss. So para safe po, para hindi mabasag. So makikita nyo lumubog ito, yung kantuhan na lang mismo ang natitira kapiraso. So ganito dapat yan. Ayan, ganito dapat siya. Ayan. So malaki ang lubog niya, no. So may dalawang klase ang ano nito, ang pag-repair nito. Una, yung kung merong gamit na puller, yung puller mga boss is yung para siyang welding machine din na kinakapit sa ground. Yung isa naman ini-spot dito tapos huhugutin puller yan dito. Yan, nilalagyan ng ano yan dito, maraming kapitan ng puller. Yan, ini-spot niya dito tapos pinuhugot para hindi ka na magkakating dito. Yun yung unang ano nun, unang technique sa paggawa kapag meron tayong gamit na ganun. Kaso nga lang dahil nagsisimula pa lang tayo mga boss, halos lahat ganun naman ang ginagawa kasi wala pa namang gamit na ganun. Pero hopefully later siguro sana kung maganda-ganda yung mga project na may papagawa sa atin, makakapil na siguro ko ng ganun. So sana may ipahintulot ng Panginoon. So ngayon ang sistema ng paggawa ko dito, hanggat kaya kong sungkitin to para mapausli ko siya, yan, ma-align ko lang siya, mawala yung lubog na yan, susungkitin ko hanggat kaya akong susungkitin lang natin yan gamit yung mga gawa nating tools, ayan, mga panungkit. So ayun, update ko na lang kayo soon pag natapos ko na to. Don't forget to like and subscribe mga boss, at pakishare na rin po sa ibang mga kapwa nating mga baguhan na latero. Mga boss, tapos na po tayo dito sa ating ginawang pintuan, bangga. So yan, pinasabay lang yan. Tapos na rin dito yung ating yan, floor. Meron na yung gilid at naka-ready na rin yan para lagyan ng silang. Ayan. Okay. Ayan. All goods na po yan. Then pagdating dito sa flooring, itong flooring is pinasabay lang to ni Boss Rio. Ayan. All goods na rin yan. Wala na yung bulok dyan. At naka-primer na yan ng anti-corrosion. So bago yung anti-corrosion, yung wash primer. Solid na solid yan. Ayan. Okay na rin siya. So wala tayong puller kasi at saka talagang mahirap yung mga kantuhan na to sa gilid. Ayan. Masilya na rin ang mag-ano niyan, magpapantay niyan. Ayan, so medyo nawala yung kanto niya. Pero all goods na yan. Masilya na talaga ang babanat yan. Ganun talaga pagka bangga siya. Kita naman yung kanina, fit siya. Oh, so ngayon, pantay na po yan. Okay. All goods na yan. Alright, so hanggang dito na lang mga boss. And don't forget to like and subscribe to my channel. Bye!